Fools ignore godly advice and correction. Fools ignore early signs of trouble and early and light corrections. Isa yan na characteristic of foolishness. May mga senyales na napatungo siya sa problem, hindi pa niya pinapansin. Binibigyan na siya ng mga magagaang tapik, pitik, kalabit. Hindi niya pinapansin. Ang inaantay niya ay malaking dagok, malakas na hampas, malakas na palo, para lang siya magising. Pero kung tayo ay makikinig lang sa mga maliliit na bagay, mga bulong, mga anas ng karunungan, mga tapik at pitik ng buhay, hindi na tayo aabot pa sa lumala ng lumala. Kaya kung nagkakaroon ka na ng financial problem, bata ka pa lang. Nagkakaroon ka naman ng chances, pero laging nasisira yung chances na yon. Hindi natin tinutukoy dito yung talagang wala namang chance magkamali dahil wala talagang pera, wala. Pero yung meron, tapos nawawala pa. Tapos magkakaroon uli, mawawala na naman. Pabalik, merong foolishness involved. Huwag tigasan ng loob, huwag tigasan ng puso, huwag magbulag-bulagan, makinig. Para hanggang mga tampal-tampal pa lang ang maabot natin, hindi dagok at mariing hampas para tayo matuto. May mga signs of trouble. Kahit sa mapapangasawa mo pa lang, girlfriend mo pa lang, boyfriend mo pa lang, makikita mo yung magiging signs of trouble sa buhay ninyo pag magkasama kayo, pag mag-asawa na kayo eh. Kasi kung meron kayong long enough na pagsasama bilang magkasintahan bago kayo magpakasal, makikita mo na what kind of troubles does this person get into. Do I want to be part of the trouble which probably will become bigger and bigger as time goes by? Ano ang mga sinasabitan niyang problema? Yun at yun. Kasi ang tendency niyan, unless siya ay matuto at makinig sa wisdom, magpapaulit-ulit lang yun. Kaya kung babaero, magiging babaero. Maliban na lang talagang magpalit ng pag-iisip. Kung utangero, magiging utangero. Kung lagi na lamang pumupunta sa maraming nasuswindle siya, naloloko, napagsasamantalahan, paulit-ulit na mangyayari yun. Kung hindi siya makikinig sa mararahan ng mga paalala. Pero habang siya ay lumulubog sa problemang yan at paulit-ulit niyang ginagawa ang same mistakes, palakas ang palo. Palala ng palala ang bunga, pahirap ng pahirap ang buhay. Kaya dapat makinig habang banayad na bulong pa lang at hindi ka pa binubulyawan ng langit. Habang banayad na pitik pa lang at hindi ka pa hinahagupit ng latigo, kailangan makinig. At any given time, wisdom is teaching us a lesson. Every failure, every pain, every suffering, yan ay may daladalang lesson. At kadalasan, bunga lang talaga ng ating mga ginagawang mali. Kung hindi man natin directly, personally ginagawa yan ng mga taong sangkot tayo at sangkot sila sa atin. Halimbawa, magulang at anak, kapatid at kapatid, mag-asawa, nagkakaroon tayo ng effect sa isa't isa. Kaya importanteng maging matino. Kung minsan ang tinutino ng buhay mo, tapos yung kapatid mo, waldas. Kung minsan inaayos mo ang buhay mo, pero yung tatay mo, pabaya. Minsan, ang mga magulang mo nagpapakahusay, nagpapakatino, pero yung anak naman ang gumagawa ng kung ano-ano mga kabalbalaan na paulit-ulit. Nagsisimula yan, maliit lang. Pag hindi mo itinuwid, lalaki yan ng lalaki. Kaya dapat makinig sa wisdom. Fools insist on foolishness. And this early sa ating pag-aaral, dapat ina-identify na natin, ano ba ang aking mga foolishnesses? Ano ang foolishnesses na nakikita ko sa mga taong malapit sa akin? Ano ang pwede kong gawin para yun ituwid? O ano ang pwede kong gawin para iligtas ang sarili ko sa sure disaster na darating sa kanya? At pag hindi ako lumayo, hindi ako gumawa ng tama, ay madadamay at madadamay ako. Foolishness is a long road. It's not a short trip. It takes many stubborn steps
to and into irreversible results. Bihirang-bihirang mangyari na isang tao ay biglang-bigla na lang na nasadlak sa sobrang-sobrang laking problema. Usually, step by step by step ang punta doon. Halimbawa, meron kang malaking-malaking kabuhayan, biglang nawala isang iglap, napaka-imposible naman nun, maliban na lang bigla mong itinaya lahat sa isang sugal. Pero usually, ang pagkawala ng maraming kabuhayan ay unti-unti. Dahan-dahang mas malaki ang gastos kaysa kita. So, nagkakaroon ng utang, mangungutang, magsasangla, magbebenta, unti-unti, dahan-dahan. Pero pag yan ay hindi pinigil, hindi sinugpo agad, bigla na lamang marirealize na ang dami na palang nawala, ang dami nang nabenta, ang dami nang nasangla, ang dami nang nalusaw. Ganyan din sa kalusugan. Hindi naman biglang may ginagawa ka lang na isang bagay na matay ka agad. Unless super hazardous accident yon. Usually, dahan-dahan. Kung ikaw ay may bisyo, ikaw ay sumisira sa iyong katawan, sa pagpupuyat, sa lifestyle, sa pagsuong sa mga panganib, dahan-dahan yon. At kadalasan along the way, nagkakaroon ng babala. Something goes wrong. Nagkakaroon ng pain. Nagkakaroon ng sorrow. At yun ay mga warning para tumigil ka na sa pag-pursue sa landas na yan, mag-iba ka na ng daan dahil ang pinupuntahan niyan, disaster. So even at this point, I like to challenge everyone, saan patungo ang mga steps nyo ngayon? Yung mga bagong desisyon nyo o desisyon nyo kahapon, last week, saan patungo? Patungo ba yun sa wisdom o sa foolishness? Nandito tayong lahat ngayon sa kinakatayuan, kinakaupuan natin, sa ating kinalalagyan dahil dinala dito tayo ng marami mga steps that we have taken in the past. Hindi ka biglang isang kisap mata, isang iglap nandyan ngayon. Bunga yan ng maraming mga hakbang. At kung nakakahalata ka na hindi mo gusto yung kinalalagyan mo ngayon, o hindi mo gusto ang pinupuntahan mo, stop, mag-U-turn, change your way para maiba. Huwag nang ituwid pa ng isang pagkakamali ang isang pagkakamali kasi lalong babaloktot. Umatras. Kung nakakaramdam ka na patungo ka sa disaster, atras. Kung noong mga una ay nakakalusot ka, nakakapagpalusot, don't think na laging may lusot. Why? Because what you plant is what you harvest. Yan, pag nag-analyze tayo ng maraming taong lumulubog sa problema, ang isang dahilan. Magkakaproblema sila dahil sa foolishness, magpapalusot. Gagawa ng palusot, tatapalan, tatakpan, pagtatakpan, gagawa ng isang mali para takpan yon o para punuan yung kulang. Pero mamaya, palaki ng palaki yung mistake, palaki ng palaki ang kulang, palaki ng palaki ang ginagawang pagtapal, hanggang isang araw sumambulat na ang laki-laki na pala ng problema. Verse 26 of Proverbs 1, "So I will laugh," sabi ni Wisdom, "at your troubles, and make fun of you when what you fear happens." Disasters will strike you like a storm. Problems will pound you like a strong wind. Trouble and misery will weigh you down. Yan ang sabi ni Wisdom. Sa hinaba-haba ng pagtuturo ko sa iyo, sa dinami-rami ng warning na inignore mo, pag dumating ang panahon na biglang sumabog ang problemang nililikha mo, huwag kang umasa na bigla kitang hahanguin dyan.